Siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng mahika, natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pangpitong prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang patuloy na nag-e-enjoy sa kanyang pagbabasa, si Lloyd ay tumanggap ng bisita sa aklatan at ipinaalam naman sa kanya ni Grimm. Hindi ito masyadong pinansin ni Lloyd at sinabihan lang si Grimm na magtago dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Ngunit nang magsalita ang lalaki, biglang nabuhayan si Lloyd dahil ang bisita pala ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Albert. Sumama si Lloyd kay Albert sa kanyang araw-araw na pagsasanay kung saan sila kasama ang ilang mga katulong ay nagmasid, habang siya ay naghandang gumamit ng isang spell para tumama sa mga target. Gumamit si Albert ng isang maliit na spell ng apoy para tamaan ang target at kahit ito ay maliit lang, di naman sa laki na susukat ang lahat at doon ay ginamit niya ang kanyang spell para tumpak na tamaan ang gitna ng target kaya't pinapalakpakan siya ng lahat. Tinanong ni Grimm kay Lloyd kung talaga bang si Albert ay ang ikalawang prinsipe ng kaharian ng Sulan at kinumpirma ito ni Lloyd, bagaman hindi siya ang pangunahing tauhan, siya ay may kakayahan sa pisikal at matalino rin kaya't hindi katakataka na isa siya sa mga itinuturing na magandang kandidato para sa trono. Dahil sa kanyang awtoridad, pinapayagan siyang makapasok sa iba't ibang pasilidad sa loob ng kastilyo para panatilihing matalas ang kanyang mga kasanayan at kung minsan, inaanyayahan niya si Lloyd na sumama. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na pinapayagan si Lloyd na gumamit ng mga spell ng pag-atake sa loob ng kastilyo kaya hindi niya ito pinalalampas na pagkakataon at gayunpaman, wala siyang interes sa pagpapalit ng trono kaya't hindi siya maaaring gumawa ng mga kahangahangang bagay. Nang siya ay mahila sa labanan, pinakawalan ni Lloyd ang lahat ng kanyang mga atake at bahagya lang natatamaan ang target sa bawat pagkakataon, na nagpapangit sa kanya sa mata ng isang sipsip na maharlika dahil sa hindi niya pagtama sa mga target. Subalit ay hindi madaling malinlang ni Albert ang pagpapanggap ni Lloyd na siya ay walang kakayahan, sinabi ni Albert kay Lloyd na gusto niyang magpahinga sandali kaya binigyan niya si Lloyd ng kalayaang gawin ang nais niya sa lugar ng pag-atake habang siya ay wala. Natuwa si Lloyd na magkaroon ng buong lugar ng atake para sa kanyang sarili dahil marami siyang bagong magic spells na gustong subukan, tulad ng dobleng pagbigkas ng incantation na ginawa ni Grimm noong sila ay naglalaban. Sandaling nag-iisip si Grimm at sinabi kay Lloyd na imposible para sa kanya na magawa ang trick na iyon, dahil ito ay isang bagay na magagawa lamang ng mga demonyo dahil sila ay may kakayahang magpalitaw ng pangalawang bibig. Napagtanto ni Lloyd na tama ito kaya't nakaisip siya ng solusyon sa problema at kailangan lang niyang isama si Grimm sa kanyang katawan at magpalitaw ng extra na bibig sa kanyang kamay. Ito'y walang malaking problema. Halatang nagulat si Grimm sa mga pangyayari na naging dahilan upang siya ay maging kamay ng isang 10 taong gulang na bata, pero tatanggapin na lang niya na sapat na ang pagkabaliw ni Lloyd para subukan ang kahit ano at ngayon na mayroon na siyang pangalawang bibig, handa na si Lloyd na magsimula ng dobleng pagbigkas ng spell kaya't tinanong niya si Grimm kung kaya niyang sumabay. Tiwala si Grimm sa kanyang kakayahang mag-cast ng spells kaya sinabi niyang handa siyang magsimula anumang oras, at sinimulan nilang mag-cast ng kanilang mga spells ng sabay-sabay subalit, mabilis na napagtanto ni Grimm na hindi siya angkop para sa mga kabaliwan na nasa isip ni Lloyd. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Lloyd, ngunit nalito si Lloyd dahil ginagawa lang naman niya ang ilang pangunahing pag-cast ng spells. Ang pagtumpok ng spells ay ang proseso ng pagpapaikli ng isang incantation sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang iba pang mga incantation para paikliin ang oras ng pag-cast. Ngunit ang ginagawa ni Lloyd ay ang pagsalansan ng daan-daang spells sa isa't isa ng sabay-sabay, samantalang ang normal na pagtumpok ng spells ay ginagawa lamang sa 2 o 3 spells sa maximum. Hindi ito ang inaasahan ni Grimm kaya umatras siya sa kasunduan ng dobleng pagcast at dahil ayaw niya itong gawin, nagpa siya si Lloyd na hawakan ito sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kontrol sa bibig ni Grimm at ngayon ay may kakayahan ng magsalita mula sa kanyang sariling bibig at sa bibig ni Grimm. Kaya sinimulan niyang muli ang dobleng pagcast at di nagustuhan ni Grimm ang ideya na gamitin ang kanyang bibig laban sa kanyang kalooban,
ngunit wala siyang masyadong pagpipilian dahil nagsimula na si Lloyd sa kanyang pagcast ng spell. Nagkakabit-kabit si Lloyd ng iba't ibang spells na parang siya ang pinarangalan at kahit alam niyang mabuti na hindi ligtas ang kanyang ginagawa, kailangan niyang subukan ang spell na ito sa isang bagay at naghanda siya na gawin ito at sabay na itinaas ang depensa sa buong kastilyo. Nakita ang pagsabog mula sa bayan subalit pabalik kay Albert at sa mga sipsip, tinanong nila siya kung bakit binibigyan niya ng sobrang atensyon si Lloyd kung sa tingin nila ay hindi ito sapat ang talento para bigyan ng ganong pagtrato. Sinabi ni Albert sa kanila na bulag sila kung hindi nila napansin ang paraan ng pagbaril ni Lloyd sa mga target. Ang pag-graze sa isang target minsan ay maaaring pagkakamali, ngunit ang gawin ang eksaktong bagay ng 10 beses sa isang hilera ay isang pagpipilian at alam niya na si Lloyd ay isang prodigy at maaaring lumaki balang araw upang maging isang Grand Sage, kaya't hindi nasasayang ang pansin sa kanya at maaaring maging malaking benepisyo pa ito sa kanya balang araw. Sa kanyang puso ay gusto lang talaga ni Albert na maging malapit sa kanyang nakababatang kapatid, kaya't hinayaan niya itong magkaroon ng lugar ng pagsasanay para sa kanyang sarili upang makapagsanay ng totoo at di iniisip ng mga sipsip na magagawa ni Lloyd ang maraming bagay sa kanyang edad, ngunit nang tumingin sila sa labas ay nagtaka sila kung bakit parang gabi na sa gitna ng araw. Sa lugar ng pagsasanay, kalalabas lang ni Lloyd ng pagpasabog sa langit at iyon na lang ang kaya niyang gawin ngayon, ngunit magdudulot ito ng seryosong problema para sa kanya kung permanente nang magkakaroon ng butas sa langit dahil sa kanya. Kaya nagsimula siyang magpanik at subukang ibalik sa normal ang lahat at sa kabutihang palad, bumalik sa normal ang langit pagkatapos ng sandali kaya't inakala ni Lloyd na magiging ayos na ang lahat kaso gayunpaman, kinabukasan ay naglabasan na ang mga teorya ng sabuatan tungkol sa misteryosong butas na lumitaw sa langit noong nakaraang araw. Higit na naintriga si Lloyd sa ibang artikulo sa dyaryo, kaya't inaalam niya ito at nabasa niya tungkol sa isang A-rank na pangkat ng mga adventurer na nakapaglinis ng isang napakahirap na dungeon at nakapagtipon ng kayamanan, kasama ang isang grupo ng mga mahiwagang item. Pagkakita niya dito, napagdesisyonan agad ni Lloyd na oras na para siya ay pumunta sa dungeon nang hindi nagdadalawang isip. Subalit pinigilan siya ni Grimm dahil halatang hindi magandang ideya para kay Lloyd na basta na lang mawala mula sa kastilyo at magtungo sa isang dungeon at malamang na magkakagulo ang mga tao sa paghahanap sa kanya. Ngunit may plano si Lloyd para dito, kailangan lang niyang palalabasin na nandoon pa rin siya kaya't kinuha niya ang isang acorn at nagcast ng isang plant spell para gumawa ng replika ng kanyang sarili mula dito. Pagkatapos ng spell ay nabuo ang isang perpektong kopya ng katawan ni Lloyd hanggang sa pinakamaliit na detalye, at salamat sa iba't ibang materyales na ginamit na pareho ito ng pakiramdam sa regular na balat at buto. Kaya niyang pagalawin ito sa paraang kadalasan niyang ginagawa, iniisip ni Grimm na baka ang kopya na ito ay makakapagbigay daan kay Lloyd para makaalis ng kastilyo nang hindi napapansin, ngunit sinabi ni Lloyd na kung ganun lang kabilis ay sana ginamit na niya ang spell na ito noon pa. Ang problema ay si Sylpha, dahil sa sobrang pagka-obsess niya kay Lloyd na noong isang araw at habang nagbabasa siya sa kama, napansin niyang lumaki si Lloyd ng dagdag na 0.07 na milimetro, na medyo nakakatakot sa sarili nitong kakaibang paraan. Sigurado si Lloyd na hindi niya malinlang si Sylpha gamit ang isang brain-dead na kopya tulad nito, pero may iba pa siyang plano para doon at dito pumapasok si Grimm at nakalabas si Lloyd sa kastilyo nang hindi napansin, at habang siya ay palayo na ay tumawag siya pabalik kay Grimm para humingi ng ulat kung paano ang takbo ng mga bagay sa kastilyo. Sinagot siya ni Grimm na malinaw niyang naririnig si Lloyd at nakakakuha ng magandang tanawin sa pamamagitan ng isang mata. Pagdating sa pagtayo bilang kapalit ni Lloyd, medyo sigurado si Grimm na maayos naman ang kanyang ginagawa at sa ngayon ay mukhang hindi pa napapansin ng mga karaniwang katulong ang pagkakaiba. Subalit hindi niya matanggap ang katotohanang hindi man lang nag-atubili si Lloyd na bunutin ang kaluluwa niya mula sa kanyang katawan at ilagay ito sa loob ng kahoy na kopya, pagkatapos ay muling isinama niya ang katawan ni Grimm sa kanyang sariling katawan para mapanatili ang komunikasyon. Dahil mukhang maayos naman ang lahat, sinabi ni Lloyd kay Grimm na patuloy na magpanggap bilang siya ngunit mag-ingat at iwasan si Sylpha sa lahat ng paraan. Naglaan si Grimm ng oras para humanga sa kagalingan ni Lloyd dahil ang katawan ay halos kapareho ng totoong bagay, kumpleto pa nga sa isang peking sistema ng sirkulasyon ng dugo. Bigla niyang na-realize na dahil wala si Lloyd sa kastilyo at malaya siyang gumawa ng kahit anong kalokohan na gusto niya, ngunit nakalimutan niyang naka-loudspeaker pa siya at hindi pinansin ni Lloyd ang halatang masamang tawa na kanyang narinig,
at sinabi kay Grimm na pinahahalagahan niya ang tulong at umaasa siya dito para panatilihing mababa ang hinala. Naantig si Grimm sa katotohanang nagtitiwala sa kanya si Lloyd, kaya't nagsimulang tumulo ang luha sa pareho niyang mukha at tinanong ni Lloyd kung may problema, ngunit sinabi lang ni Grimm na huwag mag-alala at bumalik na lang siya agad pagkatapos niyang matapos ang kanyang gagawin. Gayunpaman, napagtanto ni Lloyd na bagamat ginawa niya ang lahat ng ito para makalabas ng kastilyo nang hindi napapansin, hindi niya talaga alam kung saan ang mga dungeon at habang sinusubukan niyang isipin kung ano ang gagawin mula dito, napatingin siya sa ibaba at napansin ang isang batang babae na hinahabol ng isang grupo ng mga orcs, ngunit nagpa siya siyang manood muna para makita kung ano ang mangyayari bago siya makialam. Ang batang babae ay tumatakbo ng mabilis, ngunit huwag ipagkamali ang kanyang pagtakas bilang kahinaan dahil sa isang iglap, huminga siya ng malalim at humarap bago niya masipa ang isang orc sa tiyan ng napakalakas na kinailangan niyang hukayin ang sarili mula sa mga bitukan nito. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa direksyon ng dalawa pang orcs, na agad namatay nang magdugtong ang kanyang mga sipa sa kanilang mga mukha at sa huli, isang orc pa ang sumubok na salakayin siya mula sa likuran kaso isinagawa niya ang isang teknik na agad na nag-convert sa huling orc na ito sa isang absorbent ng mga parte ng halimaw na lumilipad sa langit. Siya'y nakatayo, tagumpay sa ibabaw ng mga bangkay ng orc sa pinakamagandang anggulo ng kamera, at napagtanto ni Grimm na dapat siya ay isang martial artist at naintriga si Lloyd na makita kung ano ang kaya niyang gawin dahil alam niya tungkol sa mga banyagang bansa na gumagamit ng enerhiya na tinatawag na chi para lumaban. Ngayong tapos na siya sa mga orcs, doon ay tinawag ng babae ang taong nagtatago sa bundok dahil napansin niyang pinapanood siya at dahil napansin na siya, gusto sana ni Lloyd na lumapit para kausapin siya upang tanungin siya tungkol sa chi. Ngunit pinigilan siya ni Grimm at ipinunto na magiging masama ito kung makilala siya ng babae bilang ang ikapitong prinsipe. Napagtanto ni Lloyd na tama si Grimm kaya pinili niyang hindi lumabas, ngunit hindi nagtagumpay ang planong iyon dahil ang katahimikan ay itinuring ng babae na ang nagmamasid sa kanya ay isang kaaway kaya't nagpa siya siyang tumakbo patungo sa bundok, at si Lloyd ay nagpanik dahil ayaw niyang malaman niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, natagpuan ng babae si Lloyd na nag-transform sa mas matandang bersyon ng kanyang sarili at nagpakilala siya bilang isang baguhang adventurer na nagngangalang Robert, at ganap na nabighani ang babae. Ginamit ni Lloyd ang mahika ng ilusyon para baguhin ang kanyang anyo subalit limitado ang mga spell ng pagbabago sa mga taong nakita na niya dati at upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, gumamit si Lloyd ng dobleng pagcast para pagsamahin ang ilusyon ng kanyang sarili sa isa kay Robert. Sa gayon ay lumikha ng bagong tao na malamang ay kamukha pa rin ng isang miyembro ng royal family pero ito na ang pinakamahusay na magagawa niya. Nagpakilala ang babae bilang si Taha at sinabing siya ay isang B-rank na adventurer, kaya inakala ni Lloyd at Grimm na hindi siya naghihinala ng anuman at ang dahilan kung bakit walang hinala si Taha ay dahil nabighani siya nang makita si Lloyd. Sa loob ng 18 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend at umalis siya sa dojo na umaasang makakatagpo ng isang kasama subalit napagtanto niyang karamihan sa mga lalaki ay ayaw mapipi sa ilalim ng kanyang makakapal na hita, kaya't hindi siya maswerte sa merkado ng pakikipag-date. Ngunit dahil dinala siya ng tadhana sa isang gwapong lalaki, sisiguraduhin niyang magiging boyfriend niya ito at sinubukan ni Robert na umiwas sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niyang linisin ang isang dungeon. Ngunit agad na nag-alok si Taha na sumama sa kanya kaya't magkasama silang pumunta roon. Sa dungeon ay pinapatay ni Taha ang mga halimaw sa kaliwat kanan, upang ipakita kay Robert kung gaano kalakas ang kanyang mga hita subalit ay mas interesado si Robert sa mga random na bato sa sahig kaysa sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa dungeon at tinanong ni Robert kung bakit pinili ni Taha na maglakbay mag-isa, kaya sinagot niya na hindi siya nakakahanap ng mga magagandang kasama sa partido dahil sa kakulangan ng mga kandidato sa kategoryang gwapong lalaki, ngunit akma si Robert sa kanyang pamantayan. Umupo sila para magbahagi ng pagkain, kaya't kinuha ni Robert ang pagkakataon na itanong kung paano niya ginamit ang chi kanina at nagulat siya na alam niya ito dahil karamihan sa mga tao sa bansang ito ay walang alam tungkol sa iba maliban sa mahika. Si Robert na alam na ang paggamit ng chi ay malaki ang kinalaman sa paraan ng paghinga, at idinagdag ni Taha na ang pagsasanay ng chi ay nakabase sa mga teknik ng paghinga at pinapayagan nito ang chi na mag-circulate sa iyong katawan at maabot ang mga pisikal na kakayahan na karaniwang hindi mo magagawa. Sinimulan ni Robert na subukang gayahin ang nakita niyang ginawa ni Taha kanina,
at pagkatapos lang ng ilang sandali ng pagsasanay ay naramdaman niya ang chi na nag-circulate sa kanyang katawan, kahit na muntik na niyang pasabugan ang kanyang baga dahil hindi sanay ang kanyang katawan sa lakas. Hindi makapaniwala si Taha na nakopya niya ang teknik sa loob lamang ng ilang minutong nakita niya ito mula sa kanya, ngunit binalaan niya si Robert na mapanganib itong subukang gawin kung ang iyong katawan ay hindi sinanay para dito. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano kaunti ang pag-aalala ni Robert para sa kanyang kaligtasan basta makakatuto siya ng kakaibang bagay mula sa eksperimento, dahil mukhang determinado siyang matuto tungkol sa chi at doon ay nag-alok siya na turuan si Robert ng isa o dalawang bagay dahil magkasama naman sila. Ngunit nang pasalamatan siya ni Robert ay tumibok ng mabilis ang puso ni Taha, kaya't sinubukan niyang mapakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtuturo kay Robert na panatilihing tuloy-tuloy ang chi breathing at sa buong panahon, pinapanood lang ni Grimm ang mga pangyayari at alam na nahulog sa bitag si Taha ng isang 10 taong gulang na bata. Nag-e-enjoy si Grimm sa pagpapahinga na hindi ginagawa ni Lloyd, ngunit nagkaroon ng pag-aalala nang biglang dumating si Selphie at pabalik sa dungeon. Ginamit ni Taha ang Chi Blast para talunin ang boss ng dungeon at ngayong tapos na ito, nag-unlock ang treasure chest na mapanganib na nakalagay sa gitna ng bukas na silid. Naintriga si Robert sa mekanismo na ginagamit ng chest para malaman kung talo na ba ang lobo o hindi, at lalo pang nahuhulog ang loob ni Taha sa kanya sa bawat minuto, lalo na't nakita niyang sapat siyang malakas para matutunan ang chi breathing sa unang pagsubok pa lang. Kaya kung ipagpapatuloy niya ang relasyon, walang paraan para tanggihan siya ng kanyang lolo bilang kanyang hinaharap na asawa at tinawag siya ni Robert para buksan nila ang chest ng magkasama, ngunit nang ito'y mabuksan isang slash ang biglang umatake kay Taha na napansin ni Robert sa tamang oras para mahila siya palayo. Ang slash ay galing sa hidden boss ng dungeon at ito ang Lich, at nasasabik si Robert na makita kung ano ang kaya nitong gawin. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.